So, mo ni atong smart lockers for educational institutions. So, this research presents a prototype for intelligent lockers designed for educational institutions. The lockers integrate cutting-edge technology to enhance security, accessibility, and user convenience. So, mo ni ang atong research prototype ang smart lockers. Kaning research is buhat ni nato para magamit sa mga students, mga instructors sa mga educational institutions. Then gi-integrate po nato ang mga cutting edge technology ng mga bag-ong technology karon nga maka-enhance sa security, sa iyang accessibility ug user convenience. Then, atong research objectives. Number 1, enhance security. To improve locker security through multiple authentication methods and real-time monitoring. So, kung kaning nga locker is kanang mas pina-enhance ang iyang kanang security, di na parehatong mga locker sa una nga yawi ra gamiton. Kani sa to ang locker is na siya multiple nga authentication methods nga i-discuss po doon niya. Then maka-monitor po ta in real time. And number 2, convenience and accessibility. To provide user-friendly access through remote control and personalized settings. So mato number 2 nga objective. Diri sa ato ang locker is user-friendly siya kay maka-access ta niya bisag katang nata sa layo, maka-remote control ta niya, ay kanang meaning sa remote control is kanang pwede ta mo gamit og cellphone para ma-access nato kung gusto ta openon nga na wala ta diha pero natay gustong laing mo kuha sa locker, pwede ta makahatag og access. Then number 3, energy efficient. To implement sustainable power solutions using solar power and energy saving features. There is ato ang smart locker is energy efficient po siya kay naggamit tag solar power ani, solar energy para mo kanya po siya bisan og walay power ang school kay napatay kuryente or burn out, ma-access gyapon sa mga students or mga instructors. And cost effectiveness. To design a system that is affordable to implement and maintain in educational settings. Diri sa ato ang smart locker is di siya pareha ng kanang mga laisyo na kay mga kangyud mga lockers kanang sa mga dagko nga buildings na mahal kaayo. Diri is mas paninguha ginato nga mo dili kay dako ang magasto sa atong lockers. Then last objective is student friendly. Allow students to store heavy or bulky items in a convenient location. So na may ubang estudyante gid nga kanang murag og sakal palaging handa daghan kay pagdad-on. So hindi ba yan na perming magamit yun. So ana na ipamutang sa mga students ano di sila magsigig dala-dala. Ayta prior design exploration. Ano yung atong prior designs or prior arts tulo ka buok. Number 1 is traditional lockers. Mechanical locks offer basic security but are prone to loss or damage. Lack of remote control and monitoring features. So kasagaran ng traditional lockers kay daghan man ani sa mga convenience stores kanang mga
eskwelahan sa una nga yawi ra bitaw nga na usahay kanang lahos ra pod walay yawi mas kay abre ra mao na nga ilak siya og kanang kuyaw siya nga naay mga wala or ma-damage, wala pa yung remote control, wala pa yung monitoring features. And electronic lockers, keycard or code-based access but limited in terms of remote control and security features, limited power source options. There is electronic lockers is na siya atong keycard or code-based access, pero limited siya og mga remote control og security features, kanang dili pa gid siya kanang di pa ma-access og kanang mga lagyo kung ang owner sa locker is gusto nga ma-access ang iyang locker bisag na siya sa layo o dili niya ma-access kay limited man. Then asa po ang power sources, limited po, dili na connecta gid siya sa kuryente sa kanang establishments or sa school. Then smart lockers with basic features, integrate basic features like digital displays and limited remote access, limited in security, power and monitoring capabilities. Is smart lockers with basic features na gamay ani sa mga high-tech na nga mga establishments, pero nabitaw siya yung mga digital displays na yung mga limited nga remote access pod, pero limited kay siya sa security, power og monitoring capabilities. Di gid siya ma-monitor permi. Then rin ta sa atong smart locker prototype design. In terms of security, multiple authentication options. So na siya passcode, fingerprint og Bluetooth or Wi-Fi remote access. Ang pwede siya ma-access nga kan sa imong cellphone. Then na pwede camera module for visual monitoring kanang og sa kan pa real time nga monitoring ba kanang makita gid nimo kung unsa nakahimtang sa imong locker, murag og sa kan pa murag CCTV. Then functionality, motion sensor to detect unauthorized access. So pananglitan ay maka mo pugos og open sa imo hanggaan kanang locker. Then wala ka makabalo, wala ka magkatag access. So gamit ang motion sensor gi-attach, gi-mount sa kanang sa locker, ma-detect nato kung na yung mga unauthorized access. Then charging ports inside each locker for electronic devices. Diri sa atong charging ports is diri sa atong locker is nasa mga charging ports kay kanang pagpalitan ng mga estudyante nga kinahanglan kay mag-charge ng mga gamit, mga laptop, mga cellphone, maka charge ra pod sila. Then construction, Arduino Uno R3 microcontroller for system control. So diri ang atong gamiton kay Arduino Uno R3 microcontroller, pero kung panalitan upgrade nato atong smart locker is mo balhin na gid ta og microprocessor para sa mas dako nga project nani. Then daghan na pod ang ma-integrate nga lockers. Then servo motors for automatic door opening and closing. So diri magamit ta og servo motors para inig panitan ma-access nimo. Pwede siya mo automatic og abre, automatic pod og close, kaya panitan imo na may kan nga panitan dagan dala o pwede siya mo automatic og abre. Then mo lakon pud ka, pwede ra pud siya mo close. There is a smart locker dimensions and configuration. Ang iyahang width or bilapdon is 1 foot. Ang length is 1.5 feet. Og ang height kay 5 feet.
Mga murag gid ako nagtao. The lockers are designed to be compact and efficient, with each unit measuring 1 foot wide, 1.5 feet long, and 5 feet high. This size allows for optional space utilization and easy integration into existing infrastructure. So, kani siya taas ni siya kay nabaya kay mga students nga kanang nahimong gamit nga tag-as. So, masold ra pud diri. Then, smart locker features and customization. First is ownership management. Ownership can be easily changed by administrators or individual users. So, diri ang once nga, for example, ma-enrolled na ka, then matagan kag lockers by administrator. Pero kung pamitan ka lang ma-graduate na, pwede mailisan sa administrator kung kinsa na mo gamit sa locker. Pwede pod ang tag-iya sa locker mo ilis kung dili na siya ganahan nga mo gamit. Then modular design. Lockers can be customized with internal layers for additional storage options. So diri internal layers. So pwede siya mabutangan og mga murag og sa building pa, floor 1, floor 2. Ay pwede po nagtangon ang mga kanang mga patunganan ba. And then external mounting. Designed for mounting on exterior walls in hallways or classrooms, ensuring accessibility and protection from rain. So kani is if ma-approved, i-mount ni siya sa mga kanang sa mga hallways para dali rang ma-access, then di pud maulanan. Then integration. The lockers can be attached to each other sideways for efficient space usage and a cohesive look. So magtapad-tapad, pwede ni sila magtapad-tapad isumpay sa usag-usa. Ang dili kalas og space. And diri power source and control. Number 1 is solar panels. Provides a sustainable and renewable energy source. Panels mounted on roofs or walls of school buildings. So, gini ang sikat nga kanato ron. Power source. Okay, bisag mo burn out or kanang mag-black out kanang may kuryente ang school, naamtay solar panels gyapon aron nga ma-access gyapon nato ang atong lockers. Then, number 2, Arduino. Microcontroller that manage the overall functionality of the system, including power distribution and communication. So, mani magsilbi nga brain sa atong kanang system sa atong lockers, smart lockers. Number 3, battery backup. Ensures continuous operation even during periods of low solar energy generation. Provides reliable power to the system. So, need gini siya og battery backup kay nitan kanang dag-om hinarag solar energy generation. Naray gamit nga backup energy aron mura ng atong smart locker. Diri sa atong integration and maintenance. User interface. Intuitive and user-friendly interface for easy operation and access to locker features. So, kani siya kanang aron nga gamit sa features sa kanang sa locker is kinahanglan gid nga user-friendly pud siya na siya interface nga for easy operation or like smartphone apps nga na. Then network integration. Connects to the school's network for data sharing and monitoring and remote access. Kung sa CCTV pa na siya kanang admin nga network na makita gid tanan. Then maintenance. Simple and straightforward maintenance
procedures to ensure smooth and long-term operation. So kinahanglan gini siya i-maintain aron nga mo kan gid ang long-term operation. Then last is future development and research. So first is performance evaluation. Through testing and analysis of the prototype will be conducted to assess its performance, reliability, and security. So if kana ni siya ma-approve, dili pa magbuhat og kanang dinaghanay gyud, kinahanglan patang mo conduct og mga assessments para kan ginato kung kan ba siya sakto bang yung performance, reliable ba siya, ug ang yang security kung okay ba. And user feedback. Collecting feedback from students, teachers, and administrators will help refine the design and functionality to meet user needs. So kani siya is kinahanglan mga feedback para og natay mga need ang mga students, teachers, ug administrators or kanang kinahanglan usbon mausab po nato or mapun-an na po nato. And scalability and adaptability. The prototype will be designed to scale and adapt to different building configurations and user requirements. So dere dili kita makakan nga sa nanang building nga muna siya muna nga locker sa then same po silang building, dili na may mga buildings nga dili maka-adapt ana nga mga features, dili maka-adapt sa kan kay na ay kan ba dili siya matarong og mangot kay dili simento or kahoy ra nga na. So dapat na giti kanang ma-adapt ginato siya sa lain nga environments. Then feature enhancements. Continuous research and development will focus on incorporating advanced features such as facial recognition, GPS tracking, and integration with existing school management systems. So ani sa atong smart locker is wala pa man siya facial recognition. Then ang GPS tracking po wala pa po tayo ka na medyo lisod pa po siya, pero kung na ay mga kung na ay time nga kana siya ug sa lain pang term kanang murag ma-upgrade siya is upgrade din nato aron nga map dili gyud siya as in perfect pero mostly perfect kanang aron nga mas secure gid nato ang iyang ka-useful ba sa atong mga universities, mga schools. And that's all.